You Are Miss Servant Episode 7. Like and subscribe, baka naman. Agaw pansin na nga ang kagandahan nitong si Yuki sa palengke habang namimili ng mga sangkap sa lulutuin nilang curry, with matching pab-bonus pa nga itong si Manong ng isang patatas sa bida nating dalaga. Walang ano-ano'y bigla na nga lang siyang kinausap ng isang bata at ipinabatid ang paghanga sa kanya, at sanay balang araw ay maging katulad niya raw, sabay tanong kung saan daw ba niya nabili ang mga damit niya. Bagamat di raw ito sinusuot ng mga normal na tao ay nais niya itong masubukan ng maging katulad niya raw siya. Ika na nga ng bata, habang natigilan naman si Yuki at narinig na hindi ito normal na sinusuot ng mga tao. Nabagabag na nga ito kaya rektang tinanong ang Master Hitoyoshi niya kung normal daw ba ang pagsusuot ng maid outfit. Dahil dito ay naisipan ng ating bida na isama si Yuki na mag-shopping ng mga damit, kasama ang kanyang kapatid ngunit nagulat nang makita na nandirito rin si Grace. Ayon naman dito ay natiktikan niya raw kasi ang kanilang usapan kaya naisip ang sumama na rin ngayon, na lubos kinabahala ng ating bida dahil ang creepy raw. Ay grabe siya, ayaw mo niyan may katulong ka na mamili ng damit para kay Yuki, ribat naman nga ni Grace. Di na nga napigilan ni Rico na magtanong at kung assassin din daw ba itong si Grace. Oo naman ang dalaga na lubos kinahapi-hapi na nga ni Rico at may bago na naman siyang kawiwilihan. Wala na ngang nagawa si Hitoyoshi at nagpatuloy na sa pakay nila at rekta pumunta na sa mall. Agad na nga nilang hinanapan ng damit si Yuki na lubos na ngang nagustuhan ni Rico at may pa-pictorial nang naganap ngunit kinontra ni Hitoyoshi at ang hanap nga raw nila ay normal na damit para kay Yuki hindi pang sagala. Dito na nga umiksena si Grace at dinala sila sa isang panibagong shop kung saan agad sumubok ng damit si Yuki, na bagamat okay daw ay wala siyang mapaglalagyan ng kanyang kutsilyo. Nabahala naman si Hitoyoshi at bakit kailangan pa raw na ikonsidera ang paglalagyan ng kanyang mga sandata sa wala naman siyang dapat assassinate. Ayon naman sa dalaga ay mas panatag daw kasi siya kapag may natatago siyang sandata, na kinatami na nga lang ni Hitoyoshi at binanatan ng dalawa pa niyang kasama na magseryoso na sa paghahanap ng damit para kay Yuki. Tinawanan nga lang siya ng dalaga hanggang sa kalaunan ay nagpunta na sila sa panibagong shop, kung saan mga panibagong damit ang muling sinubukan ni Yuki. Tuwang-tuwa na nga sila Grace at lahat nga raw ng isinusuot ni Yuki ay bagay dito, na tila isang model. Dito na nga nila tinanong si Hitoyoshi kung ano raw ba sa tingin nito ang bagay kay Yuki. Ayon sa binata ay babagay nga raw dito ang isang puting bistayda, na kinang-isi na nga ni Grace at yun daw pala ang type nitong damit para sa dalaga. Kalaunan ay binili na nga lang nila lahat ng napili ni Yuki ayon dito sa binata, at nahirapan daw kasing mamili ng damit ang dalaga. Kalaunan ay napadpad na nga sila sa isang Halloween fair na lubos kinatuwa ni Rico at sakto raw, dahil kakailanganin nila ng costume para sa okasyon na laging inaabangan lalo na ng kanilang mama. Isa-isa na nga silang naghanap ng costume sa pangunguna ni Rico na hype na naman sa kanilang costumes. Habang naghihintay ay napansin naman ni Hitoyoshi na showing ang isa sa mga paborito niyang zombie movies. Edi sabay-sabay nating panoorin, banat na nga ni Grace, na agad namang sinang-ayunan ni Rico. Dito na nga nila tinanong si Yuki kung okay lang din ba ditong manood ng zombie movie, na sumagot din ang tanong kung sa sinehan daw ba nila ito papanoorin. Oo naman si Hitoyoshi ngunit kung nga raw ng dalaga ay okay lang din. Paliwanag naman ni Yuki na hindi raw sa ayaw niya, bagkus ay nagsilbing lugar daw kasi ito sa nakaraan niya para mag-assassinate ng mga target nila dati at kailanman di pa nasubukang manood ng pelikula rito. Kalaunan ay pinakitang sama-sama na nga silang nanood ng sine, ngunit sa kasamaang palad ay kinagulantang ni Yuki ang first time nitong panunood ng zombie movie, na hanggang labas ay nagmuni-muni, na nakakatakot daw pala ang zombies. Dagdag pa nga ng dalaga na patay na raw ang mga ito kaya kahit siya ay walang laban, na lubos nagpang-inig na nga kay Yuki. Tinawanan nga lang ito ni Grace at natoringan pa naman daw na assassin pero takot sa zombie. Habang naglalakad sa daan at kumakain ng dessert, ay pinakita naman ng isang di kilalang dalaga na sila ay pinagmamasdan mula sa malayo at tila naiinggit sa kanilang ginagawa. Walang ano-ano'y bigla na nga lang itong hinablat ng isang lalaki at huwag nga raw pape-expectex itong sinaka, at di nga raw dapat ganito umasta ang isang taong nagmula pa sa pamilya Hikage. Agad naman itong nagsorry sa lalaking tinawag nitong Kuya Tatsu at nagpahabol pa ngang muli ng tingin sa ating mga bida. Nauna na ngang umuwi si Grace at nagpaalam, sumunod naman sila Hitoyoshi kasama ang kanyang kapatid at ihahatid na nga raw niya, at dumiretso na nga lang daw umuwi si Yuki.
Naiwan na ngang mag-isa ang dalaga at napatingin sa isang salamin, at nanibago sa bagong damit na kanyang suot, sabay na alala ang maid costume na all this time tanging naging damit niya. Pakauwi ay agad na ngang nagpalit ng damit si Yuki balik sa maid outfit niya, kung saan bumungad agad itong si Mochi na nagpapakyut sa kanya. Dito na nga niya napansin ang maduduming gamit, at napaisip na hindi niya nagawa ang mga gawaing bahay dahil buong araw silang nasa labas. Kukunin na nga sana nito ang maduming towel ni Mochi para labhan nang bigla na lamang tumakbo ang aso dala ang nasabing towel. Dahil sa masamang panahon ay bigla na nga lang din nawala ang kuryente, sabay pakita sa labas na naglalakad itong bida natin at nag-aalala kay Yuki kung okay lang daw ba sa bahay nila. Dahil sa mga napanood ay di na nga naiwasan ni Yuki na ma-imagine ang mga zombie sa oras na yon. Dumagdag pa nga itong si Mochi na inakala nitong zombie, ayon buti na lamang tanging towel lamang nito ang na-chop-chop niya at hindi ang mismong aso. Kwento na nga nito kay Hitoyoshi noong dumating na sa bahay. Todo sorry naman ang dalaga at di niya raw sinasadya, at nagulat lang daw kasi siya. Huwag nga raw mag-alala si Mochi at aayusin niya ang nawasak niyang towel, at gagawin lahat para maibalik ito sa dati. Hinayaan na nga lang ito ni Hitoyoshi kaya happy-happy na itong si Mochi. Nagtaka naman si Hitoyoshi at bakit naka-maid outfit na ulit si Yuki, at di raw ba nito nagustuhan ang mga damit na binili niya para rito. Agad pinabulaanan naman ito ng dalaga at sinabing nagustuhan niya ang mga damit, ngunit ang maid outfit niya raw ay isa ring mahalagang regalo mula sa nakaraan niyang master, ito na nga lang daw ang natitirang bagay na natira mula nang namatay daw ito, paliwanag na nga ni Yuki. At ang huling mensahe raw sa kanya ng kanyang namaalam na master ay okay lang daw dito na umalis siya kung sakaling ayaw niya ng maging assassin. Noon daw ay hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ng kanyang master, hanggang sa ngayon nga raw ay napagtanto niyang dahil sa maid outfit na ito ay napunta siya rito. Bagamat di raw kinokonsiderang normal ang pagsuot ng maid outfit, ay nais niya pa rin itong isuot, ika na nga ni Yuki kay Hitoyoshi. Lubos pinag-alala pa nga nito na baka weird ito sa iba dahil maging si Miss Grace ay nasabing weird siya, na isang assassin pero takot sa zombies. Agad kinontra naman ito ng ating binatang bida at huwag nga raw mag-alala si Yuki dahil hindi siya weird, hindi rin weird ang pagsuot niya ng isang bagay na mahal niya, at lalong-lalo nang hindi weird ang mabahala sa mga bagay na kinatatakutan niya. Nagkataon nga lang daw na maid outfit ang gusto niya at zombies ang kinatatakutan niya, ika na nga ni Hitoyoshi dito. Lahat nga raw ng nararamdaman nito ay normal, kaya huwag itong mag-alala, huwag intindihin ang sinasabi ng iba, at sundin lamang ang puso at nadarama. Maging si Mochi ay ipinabatid din ng pagsang-ayon sa kanilang pinag-uusapan, sabay ibinander ang punit niyang towel at nais nang ipaayos sa kanila. Dito na nga napansin ni Hitoyoshi na ito ang towel na kasama ni Mochi noong dumating siya sa kanilang bahay, at marahil isang importanteng bagay din sa aso dahil ito ang nagpapaalala ng kanyang dating amo. Nang marinig ito ni Yuki ay agad na nga itong nagpresenta, na hayaan siya ni Hitoyoshi na ayusin ang nasabing towel bago sila maghapunan, at nakaka-relate nga raw siya sa nararamdaman ni Mochi, sabay turo sa kanyang bell at ito nga lang daw ang bagay na naglilink sa kanya sa nawawala niyang nakababatang kapatid. Agad sumang-ayon naman si Hitoyoshi hanggang sa biglang natigilan ng mapagtanto ang sinabi ng dalaga, na may nakababatang kapatid daw pala ito. Saglitan nyo na rin lods like at subscribe ko, salamat.